Matapos ang mahabang araw ng pagtitinda ni Justin Cervantes, aka Tintin, umuwi siya habang tulak-tulak ang kariton ng mga tinitinda niyang prutas. Halos libutin na niya ang 3 barangay sa kanilang lugar para lamang makabenta. Sobrang pagod ang nararamdaman niya, ngunit masaya pa rin siya at naubos ang mga prutas. Meron pang ang nanghihinayang dahil hindi nakaabot sa mga fresh niyang paninda. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, narinig niya ang pagtunog ng kanyang cellphone. Kinuha niya yon sa suot na butsaka. Kinuskus pa niya ang malabong screen para makita kung sino ang tumatawag. Huminga siya ng malalim bago yun sagutin. "Hello, Ate Wanda. Napatawag ka?" Bati at tanong niya sa nakatatandang kapatid. Si Tintin ang bunso sa 6 na magkakapatid. Siya na lang ang walang pamilya sa kanila. Naninirahan ng kanyang mga kapatid sa probinsya, habang siya ay nasa syudad para magtrabaho. Ulila na rin sila sa mga magulang, kaya nagsisikap siya para makaipon at makapag-aral sa kolehiyo. "Tintin, pautang muna ng 1,000. Bibili ko lang ng sapatos si Colleen." Tukoy nito sa bunsong anak. "Kapapadala ko lang sa'yo ng 1,000 nung nakaraang linggo ah. Sabi mo pambili rin yun ng sapatos ni Camille." Tukoy naman niya sa panganay nitong anak. "Anong magagawa ko? Nainggit si Colleen kaya nagpapabili rin. Pautangin mo ba ako?" Bahagyang tumataas ang boses nito sa kanya. "Wala akong maipapadala, ate. Pasensya na." Mahinahon niyang sagot. "Bakit wala kang maipapadala? May trabaho ka kaya imposibleng wala kang pera. Wala ka namang binubuhay na pamilya para maubos agad ang kita mo." "Ate, nag-iipon po ako para makapag-enroll na ako sa darating na semester." "Yun naman pala eh. Ipautang mo muna sa akin ang naipon mo. Babayaran ko na lang kapag mag-e-enroll ka na." "Pero ate, inutang mo na yung pang-enroll ko sana last semester, pero hindi mo pa binabayaran. Hindi tuloy ako nakapag-enroll." "Aba, Tintin, wag mo akong ganyan-ganyanin. Baka nakakalimutan mong 1 taon kitang pinakain nang mamatay si inay. Tapos sisingilin mo ako sa utang ko? Sayang lang ang iniload ko para tawagan ka. Wala naman palang maaasahan sa'yo." Panunumbat nito bago patayin ang tawag. Pinigilan ni Tintin ang nagbabadyang luha. Palaging yun ang isinusumbat sa kanya ng kapatid, kaya napilitan siyang umalis sa bahay nito. Ayaw naman siyang tanggapin ng ibang mga kapatid dahil dagdag konsumo lang siya sa pamilya ng mga ito. Muling tumunog ang cellphone niya. Isa na naman sa mga kapatid niya ang tumatawag. Tuwing hapon, salitan ang mga ito sa pagtawag sa kanya para umutang o para humingi ng pera. "Kuya Dario." Bati niya sa pagsagot ng tawag. "Tin, may pera ka ba? Padalhan mo naman ako. Hindi ako binibigyan ng pera ni Ate Josie mo eh." Bungad nito sa kanya. "Magtrabaho ka kasi kuya. Ang laki mong tao, ang laki rin ng tamad sa katawan mo. Kung naghahanap buhay ka, edi may pangtustos ka sa bisyo mo. Huwag kang laging nakanganga sa asawa mo." Hindi niya napigilang sabi sa kapatid. "Mas matanda ako sa'yo, kaya wag mo akong sigawan. Wala ka talagang modo." Pinatay din nito ang tawag. Isa pang tawag mula sa kapatid ang natanggap niya. Kahit naririndi na siya sa mga sinasabi ng mga ito, hindi pa rin niya binabaliwala ang tawag ng mga kapatid. "Ate Claire." Bati niya rito. "Tintin, binilhan mo raw ng sapatos si Camille? Baka pwede mo ring bilhan si Jane. Sira na kasi ang sapatos niya eh. O kaya cellphone na lang. Pinagtatawanan kasi siya ng kanyang mga kaklase kasi luma na ang cellphone niya. Nung isang araw nga umuwi siyang umiiyak eh. Nakakaawa naman ang pamangkin mo." "Kung naaawa ka sa anak mo, paghanapin mo ng trabaho yung batugan mong asawa para may mabili kayo ng mga kailangan ni Jane. Parehong-pareho sila ni Kuya Dario." "Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ng Kuya Polo mo. Mahal na mahal kami nun." "Subukan mong isanla sa pawn shop ang pagmamahal niya at ibili ng cellphone. Baka mapakinabangan mo ang pagmamahal niya, ate. Hindi ko rin po binilhan ng sapatos si Camille. Utang po yun ni Ate Wanda na ayaw niyang bayaran." Pinatay ni Tintin ang tawag nito kasabay ang pagbatay niya ng cellphone. "Ako nga kayod sa pagtitinda, hindi makabili ng sapatos. Patong-patong ng dikit na sapatos ko para lang may magamit ako. Ang cellphone ko nilagyan ko lang ng tape ang likod para hindi malaglag ang battery. Tapos tatawag sila, hindi mo lang ako kinakamusta. Diretso utang agad. Hindi man lang ako iniisip kung kumakain pa ba ako sa tamang oras.
Nakakasama kayo ng loob. May hinanakit niyang maktol. Hindi niya maiwasang maramdaman ang sama ng loob sa mga kapatid. Hindi naman siya bangko para mag-supply ng pera sa mga ito. Ang masama roon, hindi naman siya binabayaran. Hindi na lang niya iniisip ang mga ginagawa at sinasabi ng mga kapatid sa kanya. Kailangan niyang mabuhay para sa sarili niyang kinabukasan. Pinunasan ni Tintin ang pawis sa kanyang noo. Tumigil muna siya at uminom ng baon niyang tubig. Medyo malayo pa siya sa kanyang tinutuluyan, pero nag-aagaw na ang dilim at liwanag sa paligid. Nagpatuloy siya sa pagtulak ng kariton at dumaan sa shortcut na eskinita para mas mapabilis ang kanyang pag-uwi. Ngunit natigilan siya nang makita ang 6 na kalalakihan na binubugbog ang isa pang lalaki. Kailangan kong humingi ng tulong. Kawawa naman ang binubugbog nila. Sabit niya sa sarili habang pinapanood ang nangyayari. Bumalik siya sa labas ng eskinita, pero walang tao na dumadaan doon. Puro mabilis na takbo ng sasakyan ang naroon. Malas naman oh. Muli siyang bumalik sa looban at nagkubli sa kanyang kariton. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muling binuhay. Hinanap niya ang ringtone na makakatulong sa kanya. Mabuti na lang hindi tumatawag ang mga kapatid niya ngayon. Wang, nasan ka na ba? Tukoy niya sa ringtone na katulad ng isang police mobile. Miss, anong hinahanap mo? Yung wang kong ringtone. Hindi tumitingin sa nagsasalita niyang sagot habang nakafocus ang mga mata sa hawak na cellphone. Para saan? Para sa... Natigilan si Tintin. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin sa lalaking nagtatanong sa kanya. Namilog ang kanyang mga mata nang makita ang isa sa mga bumubugbog sa lalaking gusto niyang tulungan. Napasigaw siya ng malakas at wala sa sarili niyang ibinato ang hawak na cellphone sa lalaki. Aray! Peste kang babae ka! Galit nitong sabi habang sapo ang tinamaan ng cellphone. Mabilis na tumayo si Tintin. Labis na kaba ang kanyang nararamdaman kaya tumakbo siya. Kaya lang, hindi palabas sa eskinita ang direksyong tinahak niya, kundi patungo sa grupo ng lalaking humahabol sa kanya. Punyemas kang paa ka! Bakit mo lang tinakbuhan mo? Paninisi niya sa sariling mga paa. Tumigil siya sa pagtakbo. Alanganin siyang umiti sa grupo ng kalalakihan na natigil sa ginagawa dahil sa kanya. Nakatingin lang ang mga ito sa kanya na para bang isa siyang malaking joke. Hello? Awkward siyang kumaway sa mga ito. Makikiraan lang po. Pasensya na kung naistorbo ko kayo. Ipagpatuloy niyo na lang ang ginagawa niyo. Aalis na ako. Salamat. Akala ni Tintin ligtas na siya nang hindi siya pansinin ng mga lalaki. Nakalampas na siya sa grupo ng mga ito nang sumigaw ang isa. Tigil! Kusang hindi gumalaw ang kanyang mga paa dahil sa hilakbot. Humarap ka rito, miss. Automatic din gumalaw ang kanyang katawan. Lihim siyang napalunok nang humakbang ang isang lalaki patungo sa kanya. Nakakatakot itong umisi habang dala ang isang baseball bat. Bago pa ito tuluyang makalapit sa kanya, malakas na siyang sumigaw. Mamang pulis! Tulong! Sigaw niya. Sinabayan pa niya ng pagkaway habang nakatingin sa likuran ng mga ito. Nagkukunwari siyang may tinatawag kahit wala naman. Nataranta ang mga lalaki. Sinamantala naman niya ang pagkakataon at hinila palayo ang binubugbog ng mga ito. Bilisan mo kuya! Tarantang sambit niya sa lalaki. Buti na lang at medyo malakas pa ang lalaki, kaya agad nakasabay sa pagtakbo niya kahit medyo iika-ika. Mga inutil! Tinatakasan na tayo! Habulin niyo! Sigaw ng isa na marahil ay miyembro ng gang o siga sa nasuotan niyang looban na iyon. Nang marinig ni Tintin ang sigaw nito, mas binilisan niya ang pagtakbo habang hila ang lalaki, na kahit na nakikitakbo ay sapo ang siya na pinagsusuntok at pinagsisipa ng mga lalaki kanina. Mukhang nahihirapan na ito ngayon kumpara kanina, kaya inilagay niya ang isa nitong braso sa kanyang balikat. Hinawakan niya rin ang baywang nito para alalayan. Kabisado niya ang lugar na yon, kaya alam niya kung saan lulusot. You did a terrible mistake, miss. Sabi ng lalaking akay niya. Ha? Parang nawindang ang brain cells ni Tintin sa narinig. Yes? Hindi sigurado niyang sagot. Hindi niya kasi naintindihan ang sinabi nito. Mukhang banyaga ang lalaki.
At sa tingin niya hindi nagkakalayo ang edad nila. 24 na siya at sigurado siyang naglalaro sa 25 to 28 ang edad nito. Leave me here. Don't involve yourself in my problem. Bahagyang pumikit si Tintin. Sumasakit ang ulo niya sa pagproseso ng sinasabi nito. Kahit anong intindi niya, hindi pa rin niya maintindihan. 2 English lang ang baon niya at nasabi na niya ang isa. Kaya ang natitira na lang ang sinabi niya. No? Sagot ni Tintin. Yes or no lang kasi ang nakahanda niyang Ingles. Kung alam niyang may makakausap siyang banyaga, nagdala sana siya ng dictionary. Bahagyang sumulyap si Tintin sa lalaki habang nakangiti. Kaya nakita niya ang kunot sa makinis nitong noo. Anong sabon mo? May kuryosidad niyang tanong. Daig pa kasi ang mukha niya sa kinis ng mukha nito. At talagang naitanong pa niya yun sa gitna ng kapahamakan. Ang pogi at ang kinis naman kasi talaga ng lalaki. Tapos bubugbugin lang ng mga lalaking yun kanina. What? Napakamot naman sa kanyang ulo si Tintin kahit hindi iyon makati. Nagbabaka sakali siyang may makapangsagot mula roon. Teka nga, bumaling ulit siya sa lalaki. Nasa Pilipinas tayo, kaya pwede ba magtagalog ka? Pahihirapan mo pa ako mag-Ingles. Abusado ka na ha. Iniligtas na kita tapos gusto mo pa ako mag-Ingles. Ang swerte mo naman. Pupunta ka sa Pilipinas tapos kamay mag-a-adjust. Asa ka. Reklamo niya rito. I never told you to save me. You voluntarily interfere with my business. I can handle them. Seryoso nitong sagot na hindi niya naintindihan. Basta seryoso ang mukha nito nang sabihin yun. Ewan ko sa'yo. Seryoso rin niyang sagot na may kasama pang irap. Narinig ni Tintin ang buntong hininga nito. Natanaw naman niya ang labasan. Hindi na tayo nasundan ng mga humahabol sa atin. May dumadaan na taxi rito na pwede mong sakyan pa uwi. Huwag kang umasa na babayaran ko ang taxi para sa'yo, mister ha. Wala ka namang ginawa kundi pa sakitin ang ulo ko sa kaka-Ingles mo. Mukha ka rin namang imported, kaya bahala ka na magbayad ng pamasahe mo. Mahaba niyang sabi. Hindi niya sigurado kung naintindihan siya nito dahil hindi sumagot ang lalaki. Kaagad pinara ni Tintin ang unang taxi na dumaan. Boss, kausapin mo na lang siya. Nagsasalita kasi ng dolyar yan kaya hindi ko maintindihan. Peso lang ang alam ko eh. Sabi niya sa driver. Mukhang naguluhan din ito sa sinabi niya. Binalingan naman niya ang lalaki. Dumiretso ka sa ospital. Mukhang malala ang tama mo. Bili niya rito. Isasara na niya ang pintuan nang pigilan yun ng lalaki. Come with me, miss. You're not safe anymore from the moment you saved me. Bawal nga sabi magsalita ng dolyar sa harapan ko. Pinapahirapan mo naman ang brain cells ko eh. Reklamo na naman niya. Sumakay ka na, miss. Kailangan ko umuwi ng maaga ngayon dahil kaarawan ng anak ko. Huwag mo nang paghintayin ng boyfriend mo. Namilog ang mga mata ni Tintin sa sinabi ng osiserong taxi driver. Mano, wala tayo sa perya. Huwag kang umastang clown. Nagpapatawa ka eh. Inirapan niya ang taxi driver pero nahagip ng kanyang mga mata ang mga humahabol sa kanila. Ayun sila! Sigaw ng isang lalaki habang nakaturo sa direksyon nila. Nataranta si Tintin at mabilis na sumakay sa taxi. Itinulak pa niya ang lalaking dolyarang salita para makaupo siya. Manong, bilisan mo mag-drive. Dali, baka maabutan nila tayo. Natataranta niyang utos sa driver. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makalayo sila sa mga humahabol. Bring us to District 13, sir. Utos ng lalaki sa driver. Gulat na lumingon si Tintin sa lalaki nang sabihin nito ang District 13. Yun ang delikadong lugar sa kanilang bayan. Maraming nagsasabi na lungga ay yun ng masasamang loob. District 13, mister? Sigurado ka? Hindi siya pinansin ng lalaki. Hawak lang nito ang tagiliran. Natutop ni Tintin ang bibig nang makita ang dugo sa kamay nito. Hala, mamamatay ka na ba? Eksaherada niyang tanong. Mas nataranta siya nang bigla itong natumba sa upuan. Mabilis niya itong inalalayan. Manong, sa ospital po tayo. Bilis! No. Nagulat si Tintin nang sumigaw ang lalaki. Akala niya wala na itong malay. Napapikit lang pala. District 13, sir. Nahihirapan na dugtong nito.
Parang gusto nang umalis ng puso ni Tintin sa kanyang ribcage nang makitang umagos ang dugo ng lalaki sa upuan patungo sa kanya. Nag-sign of the cross siya at umusal ng dalangin. Panginoon ko, ako na pong humihingi ng tawad sa iyo para sa lalaking to. Kung ano man po ang kanyang pagkakasala ay naway mapatawad mo na siya. Tanggapin mo po siya sa langit dahil mukha naman siyang anghel. Sa tingin ko po kasi bagay siyang maging anghel kahit hindi pa ako nakakakita ng anghel. Alam ko po maiintindihan mo ang lalaking to kahit nagsasalita siya ng dolyar. Yun lamang po, Panginoon. Amen. Naawa si Tintin sa lalaki nang muli niyang tingnan. Ipinatong niya ang ulo nito sa kanyang balikat dahil hindi na ito gumagalaw. Manong, sa sementeryo na po kaya tayo tumuloy. Ilibing na lang po natin siya. Baka mapagbintangan pa tayong killer nito. You're insane. I'm not dead. Natuwa si Tintin nang marinig ang boses ng lalaki. Kaya sa tuwa niya, inalog-alog niya ang balikat nito. Maraming salamat naman at buhay ka. Thank you Lord at ibinalik mo ang buhay niya. Iha, baka lalo siyang matuluyan sa ginagawa mo at mga pinagsasasabi mo. Ihahatid ko kayo sa sinabi niya. Pero wag naman sa sementeryo at buhay pa naman siya. Nako, pasensya na po Manong. Nag-aalis lang ng kaba. First time ko kasi makakita ng sugat ang tao. Paumanhin niya. Pagtingin niya sa lalaki ay lalo nga yata itong nanghina sa ginawa niya. Nasaan ba ang sugat mo, mister? Tatakpan ko ng tela para maawat ang pagdugo. Tanong niya, pero hindi ito sumagot. Buti na lang at may good morning towel siya sa kanyang body bag na araw-araw dala sa pagtitinda. Ipinatong niya iyon sa sugat nito upang kahit papaano ay huminto ang pagdurugo. Hanggang dito na lang ang taxi ko Hindi ko kayo maihahatid sa loob ng distrito at delikado. Anunsyo ng driver. Unang bumaba si Tintin. Umikot siya sa kabila para buksan ang pintuan sa gilid ng lalaki. Inalalayan niya ito para makababa sa taxi. Parang wala na itong lakas dahil lahat ng bigat nito ay napunta na sa kanya. Aray ko! Daig ni Tintin nang maipit sa pagitan ng taxi ang lalaki. Miss, bayad mo! Sigaw ng driver sa kanya. Sandali lang Manong, tulungan mo muna ako rito. Ang bigat kaya ni Poging Dolyar. Bumaba naman ang driver at ito ang umalalay sa lalaki. Magkano po ba? 500. Halos lumuwa ang mata ni Tintin sa presyo ng kailangan niyang bayaran. Isang buong araw na niyang kita sa pagtitinda yon. Bakit ang mahal naman, Manong? 450 na lang. Tawad niya sa presyo. Napahaplos sa batok ang driver bago sumagot. Hindi ako palengke, Iha. Hindi rin kami nakakatawad sa presyo ng gasolina. Oo na. Ito na po. Iniabot niya rito ang nakaplastik na barya. Pambihira. Pagbibilangin mo pa ako niyan. Buong ibigay mo sa akin. Wala po akong pera rito kundi yan lang. Pera rin yan kahit barya yan. Kahit bilangin nyo yan, sakto yung 500. Kung hindi mo po tatanggapin, ayos lang sa akin. Kumamot ang driver sa ulo bago napilitang tanggapin ang mga barya. Malas naman ang last trip ko. Reklamo nito bago ibalik sa kanya ang pag-alalay sa lalaki. Maagap naman niyang nahawakan ng lalaki bago pa matumba sa simento. Nang umalis ang taxi, sinubukang gisingin ni Tintin ng lalaki. Lalaking nagsasalita ng dolyar. Gumising ka na. Saan ba tayo pupunta rito? Ang dilim ng paligid. Wala pang bahay. May nakatira ba rito? Inalalayan niya ito para ilagay sa kanyang likuran. Sisingilin talaga kita sa pagpasan ko sa'yo. Saka dun sa binayad ko sa taxi kanina. Kaya hindi kita tatantanan. Muli niyang sabi bago magsimulang humakbang. Nakasayad ang paa ng lalaki sa semento habang nakasampay sa balikat niya ang dalawang braso nito. Matangkad ang lalaki at malaki rin ang katawan, kaya nahirapan siya sa paglalakad. Gumising ka na, uy! Masyado ka ng pabigat sa akin. Hay, ano ba naman tong pinasok mo, Justin Cervantes? Nakajackpot ka nga ng gwapo at spoken ni dollar. Ganito naman. Diyos ko. Humihingal niyang sabi at reklamo. Hindi pa siya nakakalayo pero sobrang pagod na niya. Maghapon siyang nagtulak ng kariton para magtinda. Tapos pagdating ng gabi, pasan naman niya ang lalaking ito. Hindi na nakapagtataka kaya nanghihina na siya.
Wala pa siyang kain ng hapunan. Kapag narating natin ang pulang linyang yun, bagsak na tayo pareho. Habol hininga niyang sabi. Nagdidilim na ang kanyang paningin sa pagod at gutom. Isang mansanas lang ang kinain niya kanina tanghalian. Hindi rin siya nagmerienda. Nahihilo na siya sa gutom. Malapit na ba, Pogi? Muli niyang sabi. Gusto niyang marating ang pulang linyang yon. Pakiramdam niya, yun ang finish line, kahit hindi siya nakikipagkarera. Nang makatawid siya sa pulang linya, parang nakakita siya ng sumabog na konfeti sa harapan niya. Naririnig na rin ang sigaw ng mga tao. Nagdidiwang yata ang mga ito sa pagkapanalo niya. Alam ni Tintin na imagination lang niya yon, dahil unti-unting bumagsak ang katawan niya sa semento. Nadaganan siya ng katawan ng lalaki. Bumagsak ang ulo nito sa balikat niya. Ang bigat mo talaga, Pogi. Mas mauuna yata akong mamatay sa'yo. Nahihirapan niyang daing, pero hindi siya makagalaw. Namamanhid ang kanyang katawan. Nasa ganoon silang kalagayan nang marinig niya ang mga nagmamadaling yabag. Nakita niya ang pares ng magagandang sapatos, kasunod ng pagkawala ng dagan sa likuran niya. Gamutin niyo agad ang sugat ni Marius. Dinig niyang utos ng isang lalaki. Kahit nakadapa sa semento, nakita ni Tintin ang papalayong bulto ng dalawang lalaki dala ang katawan ng kasama niya. Natakpan ang kanyang paningin nang may yumuko sa harapan niya. Miss, buhay ka pa ba? Tanong nito sa kanya. Pinulsahan pa siya nito. Hindi ako makagalaw. Mahina niyang sagot. Inalalayan siya nitong umupo. Akala ni Tintin iiwan na siya ng lalaki, pero nagulat siya nang buhatin siya nito. Nakaalalay ang mga braso nito sa kanyang likuran at likod ng dalawang hita. Baliwala itong naglakad habang buhat siya. Pakiramdam ni Tintin ay nakalutang siya sa ere. Paano kayo nagkita ni Marius, miss? Tanong ng lalaki. Marahil ay tinutukoy nito ang kasama niyang lalaking pogi kanina. Pinagtutulungan siya ng isang grupo kanina. Tinulungan ko lang siyang makatakas pero hinabol din nila ako. Sabi ni Pogi, damay na raw ako dahil nakailam ako sa kanya. Tama siya. Inilagay mo ang iyong sarili sa kapahamakan. Hindi ka na makakalabas sa pinasok mo mula ngayon. Inaantok na ako. Marami siyang gustong itanong, pero yun lang ang lumabas sa kanyang bibig. Kailangan muna niyang magpahinga bago isipin ang problemang pinasok niya. Sige, magpahinga ka muna. Ligtas ka rito. Sa ngayon. Iyon ang huling narinig ni Tintin bago siya tuluyang makatulog. Pagkagising kinabukasan, ginawa agad ni Tintin ang routine tuwing umaga. Bumangon siya sa higaan at nag-stretch ng katawan, kahit nakapikit pa ang kanyang mga mata. Gusto pang matulog ng kanyang mata pero kailangan na niyang bumangon. Maaga pa siyang mamimili ng mga prutas para itinda. Iba't ibang routine sa gymnastic ang ginawa niya para tuluyang magising ang katawang lupa niya. Natuto siyang mag-gymnastic noong elementary pa lamang siya. Nakasanayan niya yung gawin tuwing umaga hanggang ngayon. Itinuon niya ang dalawang kamay at itinaas ang dalawang paa. Ito ang paborito niyang routine. Pakiramdam niya nagiging maayos ang takbo ng kanyang isip habang ginagawa ito. Flexibility can help you learn to fight. Biglang nagmulat ng mga mata si Tintin nang marinig ang pamilyar na boses. Nakita niyang nasa gilid siya ng kama at wala sa sahig ng kanyang kwarto. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa ibaba ng kama. Nakangiwi siyang umupo at masamang tumingin sa lalaking nagsalita. Hoy, lalaking dolyar, pahirap ka talaga sa buhay ko. Ngayon naman nagugulat ka. Bakit ka ba narito, ha? Buliw niya sa lalaki. Sa tingin niya, maayos na ang kalagayan nito. Parang hindi ito nag-agaw buhay kagabi. Lalaking dolyar? Tumawa ito. Si Marius ba ang tinutukoy mo? Wala pa siyang malay, miss. Marius? Siya ba yung lalaking kasama ko kagabi? Bakit kamukha mo siya? Nagtataka niyang tanong. Wala kasing pagkakaiba ang dalawa. Mula sa hairstyle, mukha, pangangatawan at tangkad. Wala talagang pinagkaiba. Marius is my twin brother. My name is Casimir. What's your name? Justin Cervantes, Tintin for short. Pakilala niya. Tumayo ka na.
Magsisimula ang pagsasanay mo pagkatapos ng agahan. Tumayo naman si Tintin. Hinimas niya ang balakang ng kumirot yun. Pagsasanay? Bakit kailangan ko magsanay? Kailangan ko nang umalis. Mag-aangkat pa ako ng mga prutas na ititinda ko. Hindi ka makakaalis dito hanggat hindi mo ako natatalo. Natatalo? Saan? Sa isang laban. Nakangisi nitong sagot. Makalipas ang ilang oras, nakangiwi na naman si Tintin habang nakahiga sa lupa. Nakailang bagsak na siya simula nang turuan siya ni Casimir na sumuntok. Hindi ka makakaalis dito hanggat hindi mo ako natatalo, Tintin. Huwag mong kakalimutan yan. Muli nitong paalala. Hindi ko naman gustong makipaglaban. Bakit ba ang kulit mo? Paalisin mo na ako rito. Kailangan ko nang umuwi at magtinda. Naiinis niyang sabi habang nakaupo sa lupa. Masakit na ang kanyang katawan sa paulit-ulit na pagtumba. Kahit hindi mo gustuhin, mapipilitan kang lumaban. Nakita ka ng snake gang kasama ang kapatid ko. Sila ang mortal na kaaway ng grupo namin, ang Venom Gang. Wala akong pakialam sa mga gang na yan. Ang gusto ko lang umuwi at kumita ng pera. Gusto kong makaipon agad. Sigaw niya at muling humiga sa lupa. Dumipa pa siya para hindi siya pilitin ni Casimir na bumangon. Dumukwang naman sa ulunan niya si Casimir. Naka-cross arm ito habang nakatunghay sa kanya. Kapag umalis ka rito, pupuntriyahin ka ng snake gang. Kung hindi ka marunong makipaglaban, maaga ka mamamatay. Baliwala ang perang iipunin mo. Hindi mo yun mapapakinabangan kapag patay ka natin. May mga pulis na pwede kong pagsumbungan. Sila ang nagpapatupad ng batas, kaya matutulungan nila ako. Katwiran niya. Makakapagsumbong ka pa ba kung patay ka na? Magsusumbong na agad ako sa kanila na may nagtatangka sa buhay ko. Araw-araw, puno ang presinto sa mga nagrereklamong mamamayan. Tao rin ng mga pulis. Napapagod din sila sa kanilang trabaho. Kung makakatulong ka para bawasan ang trabaho nila, matuto kang protektahan ng sarili mo. Muling bumangon si Tintin. Ginulo niya ang sariling buhok. Nai-stress siya dito kay Casimir. Kung ano-ano ang pinagsasasabi at pinapagawa sa kanya. Hindi masama ang tumulong, pero nagsisisi ako ngayon na tinulungan ko ang kapatid mo. Nakakainis lang dahil akala ko magaan sa pakiramdam mong tumulong. Sakit pala sa katawan ng makukuha ko. Reklamo niya sabay irap sa lalaki. Pumunta naman sa harapan niya si Casimir. Nakalagay na sa bulsa ang dalawa nitong kamay. Ginagawa ko to bilang pasasalamat sa pagliligtas mo kay Marius. Kung hindi ako tumatanaw ng utang na loob, pababayaan kitang umalis at mamatay. Seryoso nitong pahayag. Bakit kasi may mga gang kayo? Pati ako nadamay sa inyo. Makaaway na ang grupo namin simula noong nasa kolehiyo pa kami. Hanggang ngayon, may alitan pa rin sa pagitan namin. Mga basag ulo kasi kayo. Kung nag-aaral na lang kayo ng mabuti, wala sanang problema. Masyado kayong matatapang. Hindi ka duwagan ng pag-iwas sa gulo. Sermon niya dito. Tama ka, pero mas lalong hindi ka duwagan ng lumaban kung mayroon kaming pinaglalaban. Ano ba kasi ang pinaglalaban niyo at pati ako nadamay sa prinsipyo niyo? Tumingin ka sa paligid mo, Tintin. Tumayo naman si Tintin at inilibot ng paningin. May mga batang naglalaro sa daan, mga ginang na nagkukwentuhan. May ilang kalalakihan ang nagiinom habang masayang nagtatawanan. Normal na mamamayan ang nakikita ni Tintin sa paligid. Anong meron sa kanila? Curious na tanong niya. Sa District 13 kami lumaki. Narito ang tinuturing naming pamilya. Kapag hindi kami lumaban, mawawalan kami ng tirahan. Kukunin ng snake gang ang teritoryo namin at papaalisin kami rito. Halangang kaluluwa ng pinuno nila, kaya swerte kung papaalisin lang ang mga tao dito. Pero paano kung patayin kami? Kawawa ang mga bata na hindi pa nasisilayan ng totoong mundo sa labas ng District 13. Bakit hindi kayo magsumbong sa mga alagad ng batas? Tanong niya nang bumaling dito. Nakatingin lang si Casimir sa mga tao. Parang iyon ang pinakamahalagang bagay para sa lalaki. Walang batas ang makakapigil sa snake gang dahil may sarili silang batas. Hindi ba kayo sinusugod dito ng snake gang na yan? Sa kahit anong laban, walang magtatangkang pumasok sa teritoryo ng kalaban kung hindi sila sigurado sa dami ng kaaway.
Natatakot din sila sa amin, tulad ng takot namin sa tuwing lumalabas kami ng distrito. Kung ganon, paano nila nalalaman ang miyembro ng Venom Gang? May listahan ba sila ng mga katauhan nyo? Bakit mapapahamak ang sino man na lumalabas ng distrito nyo? Muling tumingin si Casimir sa kanya. Malawak ang koneksyon ng Snake Gang. May mga mata sila sa paligid ng distrito. Nakaabang lang sila at naghihintay ng tamang pagkakataon para atakihin ng lumabas ng distrito. Paliwanag nito. Ibibigay ko ang buong maghapon sa iyo para mag-isip. Kung gusto mo talagang umalis, hahayaan kita. Hindi na kita pananagutan kapag nakalabas ka na sa red line. Yun ang hangganan ng District 13. Ibig sabihin, hindi ako nagdidelirio lang kagabi nang may masasayang tao nang makapasok kami ni Pogi sa red line? Totoo yun. Nagdidiwang kami sa saya kapag buhay na nakakapasok sa red line ng sinuman sa membro namin. Sandali, may isa pa akong tanong. Tigil niya sa pag-alis ni Casimir. Muli itong tumingin sa kanya. Bakit gustong makuha ng Snake Gang ang District 13? Dahil ito pa lang ang hindi nila napapasok at nasasakop. Lihim ding nakatulong sa amin ang balitang delikado ang lugar na to. Isa yan sa dahilan kaya hindi sila nagtatangkang pumasok dito. Ang lawak nitong District 13 ay parang dalawa ng barangay. Maraming member dito at pamilya na kailangan namin pangalagaan at tiyakin ang kaligtasan. Hindi na muling nagtanong si Tin. Nagpalipas na lang siya ng oras sa paglilibot sa District 13. Hindi niya nakikita ang kaguluhan sa paligid. Tanging masasayang ngiti ang kanyang nakikita sa mga tao. Ate! Tumigil sa paglalakad si Tintin nang lumapit sa kanya ang isang batang babae. May dala itong lapis at isang textbook. Pwede mo po ba akong tulungan? Umupo si Tintin para magbantay sila ng bata. Ano bang pwede kong maitulong sa magandang bata? Nakangiti niyang tanong. Ito po ate. Ipinakita nito ang textbook. Ibinigay po ito sa amin ni Kuya Marius bilang takdang aralin. Kaya lang hindi po alam ni Inay at Itay kung anong sagot. Napakamot naman sa kanyang ulo si Tintin. Panuto pa lang parang susuko na agad ang brain cells niya. Ibigay ang kahulugan ng bawat salita sa Ingles. Muli niyang basa sa panuto. Matamis siyang ngumiti sa bata na naghihintay ng kanyang sasabihin. Anong pangalan mo, baby? Tanong niya sa bata. Kera po. Kera, alam mo ba? Si Ate Tintin limitado lang ang alam sa salitang Ingles. Nung nag-aaral pa ako, ayoko talaga sa Ingles. Kaya ibibigay ko na lang sa'yo ang mga Ingles na tinatago ko. Talaga po? Oo naman. Halika, sagutan natin. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Bagsak na ang balikat ni Tintin. Kahit mga itinabi niyang Ingles, iniwan na rin siya. 7 taon na rin siyang hindi nakakahawak ng kahit anong libro pagka-graduate ng high school. Kahit ganoon, gusto pa rin niyang makatapos sa pag-aaral. Sa English lang naman siya mahina. Ate, huli na po ito. Masayang sabi ni Kera. Masaya ito dahil nasagutan na nila ang takdang aralin ng bata. Patingin? Binasa ni Tintin ang huling sasagutan. Ang uwak ay mahinang naglalakad. Nag-isip si Tintin. Sinusubukan niyang may mapiga sa kanyang utak. Ngunit sa kamalasan, wala na. Sagad na ang kanyang kaalaman sa Ingles. Naubos na ang brain cells ni ate eh. Ilagay mo na lang to, baka makachamba tayo. Sige po. Excited na sabi ni Kera. The wak-wak, wek-wek, wak-wak. Dikta niya sa bata. Sana lang makachamba siya sa sagot na yon. Pero natatawa siya sa naisip. Kasi tunog barok ang pagkaka-Ingles niya. Pagkatapos ng nakakaubos enerhiyang takdang aralin ni Kera, muling naglibot si Tintin. Napag-alaman niyang si Marius ang nagsisilbing guro sa District 13. Si Casimir naman ang leader. Hindi rin lumalabas ng boundary ang mga tao. Sa oras na may lumabas at nakita ng kalaban, hinuhuli ito o kaya naman ay pinapatay. Napansin ni Tintin ang pagmamadali ng 3 lalaki kasama si Casimir. Sinundan niya ang mga ito. Nakita niyang patungo sa west part ng District 13 ng 3. Natuod siya nang makita kung ano ang pinuntahan ng 3. Mga bangkay yun ng 2 lalaki na nakabalot sa garbage bag. Bigyan sila ng maayos na libing.
Seryosong sabi ni Casimir. Mahigpit na nakakuyom ang kamao nito habang nakatingin sa mga bangkay. Nakasalubong ni Tintin ang tingin ni Casimir nang pumihit ito pabalik. Marahan itong naglakad palapit sa kanya. Ilang taon silang nagsanay para protektahan ng kanilang sarili. Lumabas lang sila sa boundary para bumili ng supply. Pero ito ang inabot nila. Kaya pag-isipan mong mabuti ang magiging desisyon mo, Tintin. Sambit nito bago siya nilampasan. Makalipas ang buong maghapon, buo na ang desisyon ni Tintin. Aalis siya sa District 13 bukas ng umaga. May buhay siyang naghihintay sa labas at kailangan na talaga niyang makapagtinda. Sigurado ka ba? Seryosong tanong ni Casimir pagkatapos niyang sabihin ang kanyang desisyon. Sigurado na ako. Kapag nagtagal pa ako rito, baka mas lalo akong mapahamak. Baka hindi naman ako matatandaan ng mga humahabol sa akin. Okay, sige. Yun lang ang tanging sinabi nito sa kanya. Kinabukasan, umalis din si Tintin pagkatapos kumain ng agahan. Hindi na siya nagpaalam kay Casimir. Kahit ang pinahiram nitong damit ay hindi na niya naibalik. Wala siyang ideya kung nasaan ang sariling damit na suot niya nang magtungo sa District 13. Huminga ng malalim si Tintin. Natatanaw na niya ang red line. Pagkalampas niya roon, hindi na siya obligasyon ng District 13. Tuluyan siyang tumawid sa hangganan. Ate Tintin! Nagulat si Tintin nang makitang tumatakbo si Kera papalapit sa kanya. Ilang hakbang na ang nagagawa niya simula sa red line. Kera, huwag kang lalampas sa guhit! Sigaw niya, pero hindi nakinig ang bata. Ate, huwag ka nang umalis! Natakot si Tintin na baka may nakaabang na panganib sa lalabas ng distrito. Binuhat niya si Kera at tumakbo pabalik sa loob ng distrito. Isang hakbang na lang ang kanyang layo sa red line nang marinig ang putok ng baril. Ikinubli niya ang sariling katawan kay Kera. Ngunit malakas na bisig ang biglang kumabig sa katawan niya. Naramdaman ni Tintin ang sakit sa kanyang balikat kasunod ng pagbagsak nila sa loob ng distrito. Mayroon namang lumitaw na grupo hindi kalayuan sa kanila. May nakalusot na isang kalaban habang tinutugis namin ng iba. Paumanhin, boss. Nasaktan yata ang girlfriend mo. Noon pa lang nag-angat ng paningin si Tintin sa taong humila sa kanya. Casimir! Bulalas niya nang makita ang lalaki. Tiimbagang itong tumingin sa kanyang sugat na balikat. Naalala na naman niya si Kera, kaya tumingin siya sa bata. Ayos ka lang ba, Kera? Ayos lang po ako, ate. Nagpasalamat siya at hindi nasaktan ng bata. Ibalik niyo sila sa headquarters. Mag-uusap tayo mamaya. Baling ni Casimir kay Tintin. Sunod-sunod na tumango si Tintin dahil yun lang ang kaya niyang gawin sa oras na yon. 3 oras nang naghihintay si Tintin sa headquarters pero hindi pa rin bumabalik si Casimir. Kinakabahan siya sa posibleng nangyayari sa labas ng District 13. Hindi niya inaasahan na ganoon kaseryoso ang sinasabi ni Casimir sa kanya. Muntik na siyang mamatay kung hindi ito dumating. Hey! Sabi ng pamilyar na boses. Casimir! Nakangiti siyang lumapit sa lalaki. Pero napakunot ang noo niya nang makitang maputla ito. Hawak din ito ang tagiliran. No, it's Marius. Why are you here? Where's Casimir? Sunod-sunod nitong tanong. Magtagalog ka nga. Nahihirapan ako sa'yo. Reklamo ni Tintin. Hindi pa nga niya napaprocess ang unang tanong, may kasunod na agad. Nasaan si Casimir? Yan! Marunong ka naman pala, pinahihirapan mo pa ako. Masakit na nga ang ulo ko, dinadagdagan mo pa. Okay, pwede mo na bang sagutin kung nasaan si Casimir? Why are you looking for me, Marius? Magkasabay na lumingon si Tintin at Marius kay Casimir. What happened? May nangyari bang gulo habang tulog ako? Tanong ni Marius sa kakambal. Mas nagiging agresibo ang snake gang ngayon. Nagbabantay na sila sa boundary. Pinapatay nila ang lumalabas ng distrito. Hindi yata sila titigil hanggat hindi nakukuha ang District 13. What's your plan? Muling tanong ni Marius. Kailangan nating dagdagan ng seguridad ng mga tao. Kung kailangan nilang magsanay para protektahan ang sarili nila, tutulungan natin sila. Don't worry, I'm with you.
Nakangiting tinapik ni Marius ang balikat ni Casimir. Casimir, tawag ni Tintin sa lalaki. Sabay lumingon ng magkapatid. Kumamot naman sa ulo si Tintin dahil bigla siyang nalito sa dalawa. Nakakalito naman ang mukha niyong dalawa, pati boses niyo pareho. Ginamot na ba ang sugat mo? Tanong ni Casimir. Sigurado si Tintin na ito ang nagtanong. Oo, kanina pa. Pwede mo ba akong turuan ng protektahan ng sarili ko? Desidido na siyang matuto, lalo na sa nangyari kanina. Kailangan pa palang mangadib ang kanyang buhay bago makapagdesisyon. Alright, magsisimula ang pagsasanay mo bukas ng umaga. 4 a.m. sharp. Ngumiti si Tintin. Sir, yes sir. Sumaludo pa siya sa lalaki katulad ng isang magiting na sundalo. Kinabukasan, akala ni Tintin ay maaga na ang kanyang gising, pero mas maaga pala si Casimir. Inabutan niya itong nagkakape sa kusina. Sa headquarters siya nakatuloy kung saan nakatira ang magkapatid. Inukupan niya ang isang guest room doon. Magandang umaga, Casimir. Masigla niyang bati sa lalaki. Nasamid pa ito ng kape. Ayos ka lang ba? Nag-alala si Tintin kaya nilapitan niya ito at hinaplos ang likuran. Ayos lang. Tumigil naman siya sa ginagawa. Akala ko ba nalilito ka sa amin ni Marius? Paano mo ko nakilala? Kunot noon itong tanong. Hinila ni Tintin ang upuan sa tabi nito. Dahil may sugat si Marius at namumutla, ikaw naman normal lang. Isa pa, hindi naman yata gigising ng ganito kaaga si Marius para lang magkape. Proud niyang sabi. Tipid naman itong umiti. Actually, gising na si Marius at nasa labas na siya ngayon. Anyway, good job. Nagkakaroon ka ng sariling pagkakakilanlan sa aming dalawa. Natigilan si Tintin. Gusto niyang maiyak sa simple nitong sinabi. Kailanman, hindi pa niya naranasan na purihin sa maliit niyang tagumpay. Kahit ang pamilya niya, hindi siya binati na maging best in math siya noong grade 3. Nag-champion din siya sa gymnastic competition noong grade 5. Nakatanggap ng iba't ibang parangal sa high school. Pero ni isa man lang doon ay hindi siya binati kahit congratulations ng sarili niyang pamilya. Wala ngang umattend sa graduation niya. Abala lang daw yun sa mga ito. May problema ba? Nagtatakang tanong ni Casimir sa kanya. Casimir. Biglang niyakap ni Tintin si Casimir. Muntikan pa itong matumba sa ginawa niya. Mabuti na lang at mabilis ang reflexes nito at nakabalanse agad. Salamat. Maraming salamat. Gagawin ko ang lahat para marinig ulit yan. Pangako niya rito. Okay. Stop hugging me. Change your clothes and start jogging outside. Don't stop until 6 a.m. Understand? Kumala si Tintin sa pagkakayakap kay Casimir. Tumayo siya ng tuwid at sumaludo. Yes, sir. Masiglang sagot niya. Nagtataka rin siya sa kanyang sarili kung paanong naiintindihan ang dulyan na lingwahe ni Casimir. Marahil maganda ang takbo ng kanyang brain cells ngayon. Halos masubsob sa sobrang pagod si Tintin nang ibigay ni Casimir ang hudyat para tumigil siya sa pagtakbo. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Basang-basa rin ng pawis ang suot niyang puting damit. Impressive. Puri sa kanya ni Casimir. Hindi ko inaasahan na kakayanin mong tumakbo sa loob ng 2 oras. Eto, uminom ka muna. Kinuha ni Tintin ang hawak nitong tumbler. 3 labok lang ang ginawa niya para hindi mabigla ang kanyang katawan. Araw-araw akong walang tigil na naglalakad kapag nagtitinda ng prutas. Kaya sanay na ang mga binti ko. Sagot niya matapos uminom. That's good. How's your shoulder? Tanong nito sa kanya. Okay lang, hindi ko naman nararamdaman ng sakit. Maliit lang naman ang tama nito kahapon. Hindi pa rin pwedeng puwersahin ng balikat mo. We'll focus training your legs for a while. After your breakfast, you go with Marius. He will handle your next training. Yes, sir. Masigla niyang sagot. Good. Nakangiti nitong ginulo ang kanyang buhok bago umalis. Wala sa sariling hinawakan ni Tintin ang ulo. Napangiti siya dahil masarap sa pakiramdam ang ginawa nito. Nagkaroon siya ng panibagong lakas para gawin ang susunod na training. Pagkatapos ng agahan,
Nagpahinga lang si Tintin ng 30 minutes bago sumabak sa sunod niyang training. Kick! Sigaw ni Marius. Sinipa naman ni Tintin ang nakabitin na punching bag. Lakasan mo! Istrikto nitong sabi. Sinusunod lang ni Tintin ang mga instructions ni Marius. Maghapon siyang sumipa ng sumipa sa punching bag, kaya pagsapit ng gabi ay hindi na siya matanong. Nakabulagta na lang siya sa sofa pagkatapos ng hapunan. Nakatitig sa kisame na parang kinuha nun ang lahat ng lakas niya. Sa simula lang yan, Tin. Masasanay ka rin. Narinig niyang sabi ni Casimir. Magaling ang pinakita mo ngayong araw. Nasira ang isa naming punching bag sa gym sa sipa mo. Natatawang sabi naman ni Marius. Nasaan ang pamilya niyo? Biglang tanong ni Tintin. Naisip niya ang mga kapatid niya. Nag-aalala kaya ang mga ito sa kanya? 2 araw na niyang hindi nakakausap ang mga ito. Kahit ganoon ang kanyang mga kapatid, namimiss pa rin niya ang mga ito. Nasa ibang bansa sila. Kami lang ni Marius ang nakatira dito. Masyado silang busy sa trabaho. Pwede mong kontakin ng pamilya mo para hindi sila mag-alala. May telepono sa headquarters na pwede mong gamitin. Sagot ni Casimir. Sige, tatawagan ko sila bukas. Pumasok ka na sa kwarto mo, malalim ng gabi. Magpapahinga na tayo. Muling sabi ni Casimir. Mauna na kayo, papasok na rin ako maya-maya. Tumayo ang dalawa at iniwan siya sa sala. Walang plano si Tintin na pumasok sa kanyang kwarto. Ayaw na niyang ikilos ang katawan. Komportable na siyang nakahiga sa sofa. Pumikit na lang siya para matulog. Ilang saglit pa ay naramdaman niyang para siyang lumulutang. Minulat niya ang mga mata. Casimir! Sambit niya nang makitang buhat siya ng lalaki. Casimir? Are you sure? Tanong nito. Sinusubukan yata siya nito kung tama ang sinabi niyang pangalan. Oo, naaamoy kong pabango mo eh. I never use any perfume. Wow, sana all mabango ang pawis. Teka nga, bakit mo ba ako binubuhat? Nakakatulog na ako sa sofa eh. Ibaba mo na ako run. Alam kong hindi mo kayang tumayo. Ganon din na itsura mo nung una kong dumating sa District 13. Dadalhin lang kita sa kwarto mo. Baka hindi mo kayanin ng lamig mamaya kapag sa sofa ka natulog. Sagot nito. Ikaw rin ang bumuhat sa akin noon? Oo, nakatulog ka pa nga sa bisig ko. Nako, pasensya na. Nahirapan ka pa. Ang layo pa naman ng boundary sa headquarter. Hindi ka naman mabigat, kaya ayos lang. Bale wala nitong sagot. Nang makapasok sila sa guest room, maingat siyang ibinaba ni Casimir. Inangat pa nito ang kanyang kumot hanggang dibdib. Tinakpan ni Tintin ng kanyang braso ang mga mata. Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha. Nararamdaman niya sa kilos nito na parang importante siyang tao, na dapat pahalagahan at alagaan. Hindi niya ito naranasan sa pamilya kahit noong nabubuhay pa ang kanyang mga magulang. Palaging nasa sugalan ng kanyang ina, habang nasa inuman naman ng kanyang ama. Bata pa lang siya, nangangalakal na siya ng basura para may pangbaon sa school. Masakit pa ba ang binti mo, Tin? Umiling si Tintin sa tanong ni Casimir. Ayaw niyang malaman itong umiiyak siya. Kapag sumakit, kunin mo na lang ang ointment sa drawer. Haplasan mo at marahang imasahe. Tumango naman si Tintin. Masakit ba ang ulo mo? Hindi napigilan ni Tintin nang alisin nito ang brasong nakatakip sa kanyang mga mata. Napatitig ito sa kanya at lumamlam ang mga mata na tila naawa bigla. Bakit ka umiiyak? Alin ang masakit sa'yo? Sabihin mo, ito bang ulo mo? Yung binti ba? Alin? Magsalita ka naman, Tintin. Huwag mo akong takutin. Natawa si Tintin habang tumutulo ang kanyang luha. Hindi niya kasi mailarawan ang itsura ni Casimir. Hindi ito mapakali kung anong hahawakan sa kanya para i-check. Ayos lang ako, Casimir. Natouch lang naman ako sa ginagawa mo kaya ako napaiyak. Ngayon ko lang naramdaman na importante ako. Nasanay kasi ako na binabaliwala ng pamilya ko simula pagkabata ko. Umupo ito sa gilid ng higaan niya. Marahan itong pinahid ng hinlalaki ang luha sa kanyang pisngi. You're important, Tintin. You are.
Seryoso nitong sabi. Parang may humaplo sa puso ni Tintin, kaya muling nagunahan sa pagtulo ang kanyang mga luha. Salamat, Casimir. Maraming salamat. Come here. Marahan siya nitong hinila. Mas lalong umiyak si Tintin nang yakapin siya ni Casimir. Marahan nitong hinaplos ang kanyang likuran. Hindi ka nag-iisa. May matatawag kang pamilya rito sa District 13. Kaming lahat pamilya mo rito. Hindi ka namin pababayaan. Gumanti ng yakap si Tintin dito. Salamat talaga, Casimir. Kapag ayos ng lahat, ililibre kita ng tinda kong prutas. Marahan itong tumawa bago humiwalay sa kanya. Tinuyo naman ni Tintin ang kanyang pisngi. Aasahan ko yan. Nakangiti nitong sabi. Ngumiti rin si Tintin at pinakita ang 2 thumbs up kay Casimir. Makalipas ang 2 buwan, masasabi ni Tintin na nag-improve na siya. Wala siyang tigil sa pagsasanay ng iba't ibang martial arts. Minsan kahit sa gabi, palihim siyang nagsasanay sa labas. Magaling magturo ang kambal at humahanga siya sa galing ng 2. Minsan na niyang natalo sa duelo si Marius, pero hindi pa niya napapatumba si Casimir. Hindi na rin siya tumawag sa kanyang mga kapatid nang sabihan siya ng mga ito ng masasakit na salita. Binaliwala na lang niya. Dahil sa District 13, nagkaroon siya ng maraming ina at ama. Tambak din ang kanyang mga kapatid. Masaya siya sa District 13 kahit palaging may banta ng panganib sa kanila. Kailangan natin ng escort sa paghahatid ng mga kalakal sa kabilang bayan. Bibili na rin tayo ng mga pangunahing kailangan ng mga tao. Ang iba may iwan dito para sa seguridad ng distrito. Pahayag ni Casimir habang pinupulong ang mga kasapi ng Venom Gang. Tintin, sasama ka sa grupo na magdadala ng kalakal. Yes, sir. Mabilis na sagot ni Tintin kay Casimir. Pagkatapos ng pagpupulong, naghanda na ang grupo ni Tintin para umalis. Gagamitin nila ang isang jeep na puno ng iba't ibang prutas at gulay mula sa District 13. Hindi lang prutas ang laman ng jeep. Naroon ang iba nilang kasama na handa sa anumang mangyayaring engkwentro sa mga kalaban. Tintin. Napahinto sa pagsakay sa jeep si Tintin nang tawagin siya ni Casimir. Lumapit sa kanyang lalaki. Ngayon ang una mong paglabas sa distrito simula nang pumasok ka rito. Mag-iingat ka. Bili nito sa kanya. Ngumiti siya ng matamis sa binata. Yes, sir. Gaya ng nakasanayan, sumaludo pa siya rito bago yakapin ng lalaki. Nasanay na rin siyang yakapin ito sa tuwing aalis o magpapasalamat. Maging kay Marius ginagawa niya yon. Komportable na siya sa mga ito kaya ginagawa niya yon. Ligtas kaming babalik, pangako. Sambit niya bago humiwalay ng yakap dito. Don't worry bro, I'm with her. Sambit naman ni Marius na umakbay pa kay Tintin. Tumango si Casimir. Mag-ingat kayo. Muling bili ni Casimir. Nakasunod lang ang tingin ni Tintin nang tumaligod si Casimir. Naninibago siya sa pinapakita nito ngayon. May problema ba siya, Marius? Tanong ni Tintin sa binata. Nag-aalala lang yun. Umalis na tayo. Habang nasa biyahe, iniisip pa rin ni Tintin ang pinakita ni Casimir bago sila umalis. Halata ang pagkabalisa nito at hindi niya alam kung bakit. Naging maayos ang pagdadala nila ng kalakal sa kabilang bayan. Nakapamili na rin sila ng mga dapat bilhin. Hapon na nang nagbiyahe sila pabalik sa distrito. Normal ba ang nangyari? Hindi maiwasang tanong ni Tintin kay Marius. What do you mean? Palagi tayong nakakatanggap ng report sa headquarter. Bawat lumalabas sa distrito ay bumabalik ng sugatan o kaya naman ay bangkay. Bakit ngayon parang kakaibang nangyari? Maayos tayong nakapagdala ng kalakal. Wala ring nagtangka sa atin habang namimili sa bayan. Ngayon maayos tayong makakabalik na walang humarang. Normal ba yun? Napansin ko rin yan. Magpasalamat na lang tayo dahil walang nasaktan sa atin. Marahil ay may ibang pinagkakaabalahan ngayon ng mga kalaban kaya walang nanggugulo sa atin. Sumang-ayon na lang si Tintin sa sinabi ni Marius. Malapit na rin silang pumasok sa District 13 kaya hindi na siya muling nagtanong. Subalit kinilabutan siya sa katahimikang sumalubong sa kanila pagpasok sa distrito.
Itigil mo ang sasakyan. Sambit ni Marius sa driver. Magkasunod silang bumaba nang tumigil ang jeep. May kakaiba rito. Tignan niyo ang paligid. Utos nito sa mga kasama nila. Sa headquarters tayo. Sabi naman ito kay Tintin. Tumakbo sila patungo sa headquarter. Tumigil sila ilang metro ang layo sa lugar. Nakita nilang nagtipon-tipon ng mga tao. Kinabahan si Tintin, lalo na't umiiyak ang iba. Hindi niya gusto ang nasa isip. Natutop ni Tintin ang bibig nang lumabas si Casimir mula sa headquarter. Duguan ito at nanghihina. Casimir! Sigaw ni Tintin nang sipain ng isa pang lalaki si Casimir. Mabilis siyang hinila pabalik ni Marius nang tatakbo sana siya patungo kay Casimir. Marius, si Casimir! Tulungan natin siya! Umiiyak niyang sabi. Niyakap siya ni Marius. Huminahon ka. Hindi natin siya matutulungan kung padalos-dalos tayo ng kilos. Pero papatayin siya ng mga yun. Nagpumigla siya nang makitang tinapakan ng lalaki ang ulo ni Casimir. Masyadong matigas ang isang to. Nahihirapan kaming patumbahin ng lider nyo. Nakangising sabi ng lalaki sa mga tao. Maglalaro tayo. Anuno siya ng lalaki. Ikinasa nito ang hawak na baril at itinuto kay Casimir. Wag! Parang awa mo na! Sigaw ni Tintin habang nakatingin sa nangyayari. Dahil sa ingay ng iyakan at sigawan ng mga tao, kaya hindi siya narinig ng lalaki at nagpatuloy ito sa pagsasalita. Isang tao lang mula sa inyo ang kailangan ko. Kapag natalo siya ng tauhan ko, isang bala ang babaon sa katawan ng lider nyo. Maliwanag? Marius, humingi ka ng tulong. Hindi ko alam kung kanino, pero humingi ka ng tulong. Pangako, hihintayin ko ang tulong na dadalhin mo sa amin. Hindi ako mamamatay. Anong plano mong gawin, Tintin? Kung plano mong lumaban doon, hindi kita papayagan. Ako ang dapat lumaban at hindi ikaw. Marius, makinig ka sa akin. Hinawakan niya ang kamay nito. Kahit ngayon lang sundin mo ako, hindi natin sila kayang talunin. Kapag napahamak ka, sino ang kakapitan namin? Pakiusap, Marius. Iligtas mo kami. Umalis ka na habang hindi ko pa nila nakikita. Halos makaawa na siya kay Marius para pumayag ito. Sige, may alam ako mahihinga ng tulong. Hintayin niyo ako. Pero huwag kang lalaban sa kanila, okay? Hindi mo kakayanin. Ngumiti si Tintin kay Marius. Tumingin muna ito sa kakambal na si Casimir bago mabilis na patagong umalis. Sinong malakas ang loob para lumaban? Tanong ng lalaki sa mga taga-distrito. Walang nagtangkang magsalita sa tanong nito. Paumanhin, tinapos na pala namin ang mga fighters sa lugar na to. May natitira pa ba? Muli nitong tanong. Kung wala na, tatapusin ko na rin ang leader niyong pulpul na to. Wag! Ako ang lalaban. Malakas niyang sigaw na nakakuha sa atensyon ng lalaking nagsasalita. Matapang ang babaeng yun ah. Halika ganda, lumapit ka rito. Lumapit si Tintin sa lalaking mukhang kapre at kontrabida sa mga pelikula. Pinatatag niya ang sarili na wag tumingin kay Casimir. Hindi agad nakaiwan si Tintin nang hampasin siya ng lalaki. Tumama ang puluhan ng baril nito sa kanyang muka. Ramdam niya ang pagdugo ng labi. Matapang, pero mahina. Pero pagbibigyan kitang lumaban sa mga tauhan ko. Isa laban sa isa, para patas. Sa oras na matalo ka, katapusan na rin ang leader nyo. Ibig sabihin, sa'yo nakasalalay ang buhay niya. Malakas na tumawa ang lalaki. Sa palagay niya, ito ang leader ng Snake Gang dahil sa malaking tattoo ng serpiente sa braso nito. Hindi na siya makagalaw. Dapat mo pa ba siyang tapakan? Seryoso niyang tanong sa lalaki. Paumanhin, binibini. Nakangisi nitong sabi. Nakahinga ng maluwag si Tintin nang alisin nito ang paa sa ulo ni Casimir. Pero malakas nitong sinipa ang lalaki. Casimir! Mabilis siyang nakalapit dito. Inalalayan niya itong bumangon at isinandal sa malaking paso ng halaman. Casimir, naririnig mo ba ako? Tintin. Mahina nitong sabi.
Inalis niya ang dugo sa mukha nito. "Huwag kang susuko, Casimir." Bulong niya. Hinalikan niya ito sa noo bago bumaling sa leader ng snake gang. Prente itong umupo habang nakatutok ang baril sa direksyon ni Casimir. Sumenyas ito sa ere. Nakita ni Tintin ang mabanteng lalaki. Namumutok ang muscles nito sa sobrang laki. "Isa, laban sa isa." Nakangising sabi ng leader ng snake gang. Humawi ang mga tao para bigyan ng espasyo ang magaganap na labanan. Nanliit si Tintin nang tumapat ang kalaban sa kanya. Hanggang kilikili lang siya nito at doble ng katawan niya ang katawan nito. Hindi naman siya pinanghihinaan ng loob. Hindi niya hahayaang mapahamak ang taong nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Sumugod si Tintin sa lalaki. Magkasunod siyang nagbitiw ng atake. Sinuntok niya ito sa dibdib at sinipa sa tagiliran. Ngunit baliwala lang dito ang ginawa niya. Para lang itong dinapuan ng langaw sa atake niya. Nahilo si Tintin nang maramdaman ang palad ng kalaban sa gilid ng kanyang ulo. Nasubsob siya sa lupa. "Ang boring. Patayin ko na lang kaya ang leader nyo." Reklamo ng leader ng snake gang. Mabilis tumayo si Tintin nang marinig ang sinabi ng lalaki. Hindi pwedeng mamatay si Casimir. Hindi niya hahayaan yun. Suntok sa sikmura ang muli niyang naramdaman. Napaluhod siya sa sakit. Hindi pa siya nakaka-recover nang maramdaman ang puwersa sa kanyang panga. Muli siyang gumulong sa lupa pero bumabangon pa rin siya. Nakapikit na ang isa niyang mata sa sunod-sunod na atake ng kalaban. Pero hindi siya susuko hanggat may hininga siya. Nakita ni Tintin ang muling pagsugod ng kalaban. Bigla namang pumasok sa isip niya ang sinabi ni Casimir habang nagsasanay sila dati. "Bawat kalaban ay may kahinaan. Yun ang dapat mong malaman bago gumawa ng atake. Kung nahihirapan ka, makakatulong ang masusing pag-oobserba. Obserbahan mo ang kalaban. Pag-aralan mo ang kilos niya. Hanapin mo ang butas kung saan makakalusot ang ataking gagawin mo. Determinasyon at tiwala sa sarili. Yun ang kailangan mo para manalo, Tintin." Ilang pulgada na lang para tumama sa mukha ni Tintin ang malaking kamoon ng kalaban. Ngunit nagawa niya yung saluhin ng dalawang kamay. Umatras siya para hilahin ng lalaki. Tumuon ang kamay nito sa lupa. Sinamantala yun ni Tintin. Inangat niya ang katawan at malakas na tinuhod sa panga ang lalaki. Bumagsak ito pero mabilis ding nakabawi. Ngunit hindi pa siya tapos sa atake. Tinuhod niya rin ang pagitan ng dalawang hita nito. Napaluhod ang kanyang kalaban. Umatras agad siya nang magpakawala ito ng suntok. Nang makita ang namimilipit ang lalaki, tumakbo si Tin palapit dito. Magkasabay niyang pinatama ang dalawang tuhod sa panga nito. Umangat ang mukha ng lalaki kasabay ng pagbagsak nito. Hindi tinigilan ni Tintin ang pagsuntok sa mukha ng lalaki hanggang sa mawalan ito ng malay. Bumagsak din siya sa tabi nito dahil sa pagod. "Next!" Sigaw ng pinuno ng snake gang. Nanlaki ang mga mata ni Tintin nang muling umabante ang panibagong kalaban. Pinilit niyang bumangon at masamang tumingin sa pinuno ng snake gang. "Nakalimutan kong sabihin, magandang binibini. Kapag nanalo ka, may panibagong lalaban mula sa mga tauhan ko. Kaya manalo ka man ng ilang beses, mamamatay pa rin ang leader niyo dahil sigurado akong hindi ka tatagal sa laban." Nakangisi nitong sabi. Nabalot ng puot at galit si Tintin. Nakatulong ang damdaming iyon para muli siyang tumayo at lumaban. Kahit nahihirapan, nanalo siya sa ikalawa at ikatlong laban. Ngunit tuso ang pinuno ng snake gang. Ginawa nitong dalawa ang kalaban niya sa ikaapat na laban. Tumalsik ang katawan ni Tintin nang magkasabay siyang sipain ng dalawang kalaban niya. Tintin, tama na. Hindi mo sila kakayanin." Nahihirapang bumaling si Tintin kay Casimir. Sa tabi nito bumagsak ang katawan niya. Pinilit niyang kumilos para lumapit dito. Dumapa siya sa lupa at gumapang palapit kay Casimir. Pinilit niyang abutin ang kamay nito. Nakontento siya nang mahawakan ito. Patawad, hindi pa ako malakas para ipagtanggol ang mga mahal ko. Mahina pa rin ako, Casimir. Nabigo kita." "You don't have to do this, Tin." Awang-awang sagot ni Casimir. Hinang-hina rin ito. Gustuhin man itong ipagtanggol si Tintin,
Ngunit hindi na nito kayang tumayo man lang dahil sa labis na pagkakabugbog kanina ng mga snake gang. Pagang-pagana nga ang paligid ng mga mata ng binata at nagdurugo ang labi pati headbutt nito. Tama ang hula ko, hindi ka rin tatagal, Miss Ganda. Sayang, ang ganda mo pa naman at ang sexy, pero dahil dito sa leader niyong pulpul, nagpabugbog ka. Kung sa akin ka na lang kaya? Patayin mo na lang ako. Hindi ako pumapatol sa mukhang kapreng kagaya mo. Okay, madali akong kausap. Paano ba yan? Magpaalam ka na sa leader nyo. Mapang-asar na sigaw ng leader ng snake gang. Pinilit ni Tintin ang sariling makalapit lang kay Casimir. Niyakap niya ito. Hinihiling niya na sana dumating na si Marius kasama ang tulong para sa kanila. Sana hindi pa yun ang katapusan nila. Sana makasama pa niya ng matagal ang mga tao sa District 13. Sana matagal pa niyang makasama si Casimir at Marius. Marami sana ang hinihiling niyang mangyari ng oras na yon. Pero sa lahat ng yon, sana hindi niya narinig ang putok ng baril. Sana hindi niya naramdaman ang sakit na bumuon sa kanyang katawan. Sana hindi tumigil ang tibok ng kanyang puso. Para sana nasabi niya ang lihim na pagtingin sa lalaking katabi niya ngayon. Mahal niya si Casimir, pero wala na siyang pagkakataon na sabihin yun dito. Tintin, bumangon ka na! Mahuhuli ka na sa klase mo! Bumalikwas ng bangon si Tintin nang marinig ang boses ng kanyang ate Wanda. Habol niya ang hininga at sapo ang kanyang dibdib. Nananaginip ka na naman ba, Ate Tintin? Tanong ni Camille. Kalalabas lang nito sa banyo. Panaginip? Nagtataka niyang tanong. Oo, ate. Palagi kang nananaginip kapag na-stress ka sa schoolworks mo. Nagbasa ka pa kasi ng comics kagabi. Yan tuloy na naginip ka na naman. Schoolworks? Kunot noon niyang tanong dito. Hay naku ate, bumangon ka na nga at maligo. Baka malay tayo sa school. School? Pumapasok ako? Tumingin si Camille sa kanya na para siyang tinubuan ng sungay. Umiling na lang ito at kumuha ng damit sa closet. Nalilitong bumangon si Tintin at pumasok sa banyo. Napatitig siya sa salamin. Hinawakan niya ang sariling muka. Pinahid niya ang basang pisngi. Panaginip lang ba ang lahat? Pero bakit parang totoong nangyari? Tanong niya sa sarili. Hindi makapaniwala si Tintin sa nasasaksihan. Pinaghanda siya ng pagkain ng kaniyang ate Wanda. Magiliw itong nagpaalam sa kanya nang umalis siya ng bahay. Nakasalubong naman niya ang Kuya Dario at Kuya Polo niya. Maayos ang suot ng dalawa. Nagulat siya nang papasok ang mga ito sa trabaho. Tinawagan din siya ng iba niyang kapatid. Nagbilin din ang mga ito sa kanya na mag-iingat palagi. Magugunaw na ba ang mundo? Naguguluhan niyang tanong habang nakatingin sa touchscreen niyang cellphone pagkatapos ng tawag ng mga kapatid niya. Sa pagkakaalam niya, hindi ganoon ang buhay na meron siya. Ano ba? Panaginip lang ba si Casimir at Marius? Panaginip lang ba ang District 13? Sigaw ni Tintin. Tumingin tuloy sa kanya ang mga kasabay niya na naghihintay ng bus. Nag-iwas na lang siya ng tingin sa mga ito. Maghapong wala sa sarili si Tintin. Hindi niya alam kung anong naging topic nila kanina sa school. Wala siyang nararamdamang familiarity habang nakaupo sa harapan ng nagtuturong guro. Hindi nga niya alam kung paano siya naging estudyante. Basta sinabayan lang niya si Camille at Colleen at itinuro ng mga ito ang dapat niyang puntahan. Miss Cervantes! Bumaling sa likuran si Tintin nang marinig ang boses ng isang babae. Palapit sa kanya ang professor niya bago mag-uwian. Hindi niya alam kung anong subject ang itinuro nito. Yes, ma'am. Ano po yun? Magalang niyang tanong. Kamusta ang pamilya mo? Tanong nito sa kanya. Okay lang po sila. Sagot niya kahit nagtataka kung bakit nito tinatanong ang tungkol sa pamilya niya. Weird ba? Po? Ngumiti ito sa kanya. Mabuti na lang nabigyan ko sila ng aking words of wisdom. Mabuti na bang pakiramdam mo? Muli nitong tanong. Pasensya na ma'am, pero naguguluhan po ako sa mga sinasabi mo.
Sorry, nakalimutan ko magpakilala. My name is Riley. Riley Maharlika. Agent Bullet for short. Bulong nito. Nanlaki ang mga mata ni Tintin. Anong ginagawa ng isang agent sa harapan niya? Alam niya kung ano ang mga agent. Nababasa niya yun sa mga comics. Hindi niya rin alam kung kailan niya nakahiligan ang pagbabasa nun. Oops, wag kang sisigaw. Sikreto lang yun. Pigil nito sa kanya bago siya akbayan. Sumama ka muna sa akin. Naghihintay ang asawa ko ron. Turo nito sa isang itim na kotse. Hey handsome, this is Justin Cervantes. And Tintin, this is my husband, Simon Maharlika. Siya ba yung sa district? Simon. Nagbabantang sabi ni Riley. Agad nitong pinigil ang sasabihin sana ng asawa. Sorry, nice to meet you, Miss Cervantes. Nilahad nito ang kamay sa kanya. Tinanggap yun ni Tintin. Nice to meet you too, sir. Umalis na tayo. Baka gabihin ng uwi si Miss Cervantes kapag nagtagal pa tayong nakatayo rito. Muling sabi ni Riley. Handa na ba siya? Tanong ni Simon sa asawa. Malalaman natin. Nakangising sagot ni Riley. Walang naintindihan si Tintin sa pinag-uusapan ng dalawa. Dapat hindi siya sumama sa mga ito, pero panatag siya sa dalawa. Tumigil sila sa isang presinto. Anong gagawin natin dito? Tanong ni Tintin. Malalaman mo pagpasok natin sa loob. Sagot ni Riley. Nagulat si Tintin nang tumambad sa kanya ang pamilyar na mukha ng lalaki sa loob ng selda. Hindi pa naginip ang lahat. Bulalas niya pagkakita sa lalaki. Nagunahan sa pagpatak ang kanyang luha. Ang lalaking nasa harapan niya ay ang pinuno ng snake gang. Natatanaw niya ito mula sa bubog na dingding. Halatang hindi sila nito nakikita mula sa loob. Totoo ang nangyari, Miss Cervantes. Pahayag ni Simon. Hawak namin ang kaso ng gang na yan, pero palagi silang nakakalusot. Nagkataon naman na pumunta rito si Mr. Marius Abraham para humingi ng tulong. Walang pagdadalawang isip kaming rumesponde nang sabihin niya ang tungkol sa snake gang. Nang dumating kami, nabaril ka na niya. Kaagad kang dinala sa ospital kasama ang kapatid ni Mr. Abraham. Nagagaw buhay kayo pareho, pero mas malala ang nangyari kay Mr. Casimir. Nasaan sila ngayon? Kamusta si Casimir? Bakit pinapalabas ng pamilya ko na panaginip lang ang lahat ng nangyari? Kagustuhan ng pamilya mo na itago sa iyo ang lahat. Nakokonsensya sila sa naging pagtrato nila sa iyo. Gusto nilang makalimutan mo yun at makabawi sa kakulangan nila. Effective kasi ang word of wisdom ko kaya nagbago sila. Sagot ni Riley. Tumango si Tintin. Nasaan si Marius at Casimir? Muli niyang tanong. 1 taon na ang nakalipas kaya 1 taon? Gulat niyang tanong kay Simon. Oo, 1 taon na nakalipas matapos ang enkwentro sa District 13. 1 linggo ka bago nagkamalay, habang si Mr. Abraham dinala sa ibang bansa ng kanyang mga magulang. Wala na kaming balita sa kanila simula noon. Pero bakit parang kahapon lang nangyari ang lahat? Normal lang yan dahil hindi ka pa nakaka-move on sa nangyari. Hindi mo palang namamalayan pero paulit-ulit ang ginagawa mo. Gigising ka sa umaga na parang panaginip lang ang lahat. Kung ako sa'yo, masanay ka nang mamuhay nang wala sila. Ipagpatuloy mo na lang ang pag-aaral para hindi sayang ang scholarship na binigay namin sa'yo. Mas makakabuti yun sa kinabukasan mo. Payo ni Riley kay Tintin. Ipinaliwanag ng mga ito na nagkaroon siya ng emotional trauma. Kaya yung nakaraan pa rin ang palaging sumisiksik sa isip niya. Pero ngayon daw ay mukhang bumubuti na siya dahil namulat na siya sa realidad. 1 linggo matapos kausapin si Tintin ng mag-asawa, nagpasya siya na magtinda ng prutas pagdating ng weekend. Ayaw siyang payagan ng kanyang ate Wanda, pero nagpumilit siya at nangakong hindi lalayo. 1 basket lang ng prutas ang dala ni Tintin. Mabilis yung naubos, pero nagtira siya ng ilang balot na mansanas. Nagpalipas siya ng oras sa tabing dagat. Iyon ang karaniwang pasyalan sa kanilang probinsya. Umupo siya sa buhangin habang nakatanaw sa malayo.
Kumakain siya ng mansanas at iniisip pa rin ang nangyari sa District 13. Ang sabi naman ni Riley, maayos na ang kalagayan ng distrito ngayon. Nakakalabas-pasok na ang mga tao roon. Kumusta na kaya kayo? Sana maayos lang ang kalagayan yung dalawa. Sambit niya sa hangin. Miss, binibenta mo pa ba ang mansanas na yan? Hindi na, sir. Sagot niya sa nagtanong. Hindi na siya nag-abalang lingunin ito. Akala niya ay aalis na ito, pero napansin niyang pumunta ito sa unahan niya at doon umupo. Nakasuot ng itim na hoodie jacket ang lalaki. Nakasaklob ang hood sa ulo nito. Sa laki ng lalaki, natakpan nito ang tinatanaw niyang dagat. Excuse me, sir. May tao po rito. Aalis ako rito kapag lilibre mo ako ng prutas. Kumuha ng isang mansanas sa basket si Tintin. Hinagis niya yon sa lalaki. Sa'yo na yan. Baka naman pwede ka nang umalis. Hindi ako kumakain kapag marumi na. Pumatak na yan sa buhangin, kaya bigyan mo ako ulit. Nainis naman si Tintin, pero kumuha ulit siya ng isang mansanas. Tumayo siya at lumapit sa lalaki. Pinulot muna niya ang hinagis sa buhangin bago ibigay ang hawak niyang mansanas. Ito na, sir. Libre na nga lang, pihikan pa. Nakanguso niyang sabi. Bakit galit ka? Di ba ikaw ang nagsabi na ililibre mo ako ng paninda mong prutas? Nalaglag sa kamay ni Tintin ang hawak na mansanas nang alisin ng lalaki ang hood. Hindi napigilan ni Tintin na maluha nang masilayan ang nakangiti nitong muka. Casimir! Sigaw niya at bigla itong niyakap. Casimir! Paulit-ulit niyang tawag sa pangalan nito habang umiiyak. Salamat, buhay ka! Naramdaman ni Tintin na yumakap din ito sa kanya. Nabugbog lang ako, pero hindi ako mamamatay. Natatawa nitong sabi. Umalis si Tintin sa pagkakayakap dito. Pinunasan naman ni Casimir ang kanyang pisngi. Huwag ka nang umiyak, Tin. Ang iyakin mo talaga. Masaya lang ako na makita kang muli. Akala ko Tapos na yon. Huwag mo nang isipin ang nangyaring kaguluhan. Malaki ang pasasalamat natin kay Agent Bullet at kay Inspector Maharlika. Kaya mag-move on na tayo at magsimula ng panibagong buhay. Akala ko ba nasa ibang bansa ka? Kailan ka pa dumating? Kasama mo rin ba si Marius? Oo, at kanina lang kami dumating. Bumaling si Tintin sa panibagong boses. Marius! Tumakbo siya palapit dito at niyakap din ng lalaki. Sinulo naman siya nito at bahagyang umikot. Hindi mo naman kami na-miss masyado, no? Nakangiti nitong buska sa kanya nang humiwalay ng yakap. Na-miss ko talaga kayo. Naiiyak na naman siya, pero pinipigilan lang niya. Paano niyo pala nalaman na narito ako? Tanong niya sa dalawa. Nakatayo sa tabi niya si Casimir. Kay Agent Bullet. Nagbibigay siya ng update sa amin tungkol sa kalagayan mo. Sinabi niya na magaling ka na raw. Hinintay lang namin ng go signal ng doktor ni Casimir para makabiyahe pabalik ng Pinas at para naman makita ka namin agad. Paliwanag ni Marius. Akala ko wala siyang balita tungkol sa inyo. Maybe it's her trick. Kibit balikat na sagot ni Marius. Napansin ni Tintin ang papalapit na babae sa kanila. Matamis itong nakangiti sa kanya. Hindi niya sigurado kung kilala siya ng babae. Pero sa kanya nakatuon ang paningin nito. Fiancé siya ni Marius. Bulong ni Casimir. Oh my God! Congratulations, Marius! Masayang bati niya. Nakakatuwa lang dahil nakatagpo agad ito ng babaeng makakasama habang buhay. Ngumiti si Marius pero nakatingin ito kay Casimir. I told you, man. No romantic feelings. It's pure brotherly love. Thank you, Tin. By the way, this is Jeronia. Babe, this is Justin. Pakilala ni Marius sa kanila ng babae. Hi, I'm glad to finally meet you, Justin. Mayumi nitong bati habang nakalahad ng kamay sa kanya. Tinanggap niya yon ng nakangiti. Me too. You're beautiful. Hindi niya napigil ang komento.
Sobrang ganda nito at parang kumikinang ito sa paningin niya. Thank you. You're cute. Kinilig naman si Tintin sa sinabi ni Geronia. Salamat. She's lying. You're not cute. You're stunning and a very brave woman. Sambit naman ni Casimir. Parehong umiti si Geronia at Marius sa kanya. Nakaiwas naman ng tingin si Casimir. Ano yung stunning? Kunot noon niyang tanong sa binata. Malakas na tumawa si Marius. Mayumi namang tinakpan ni Geronia ang bibig pero umalog ang balikat nito. Epic man! Kantyaw ni Marius kay Casimir. Inakbayan naman siya ni Casimir at hinila palayo sa magkasintahan. Alis na kami. Paalam nito sa mag-fiancé. Saan tayo pupunta? Tanong ni Tintin kay Casimir. Kahit saan, basta malayo sa mapang-asar na si Marius. Tumawa naman si Tintin. Nakanguso ito habang nagsasalita. Ang cute tuloy ni Casimir. Sandali, nakalimutan kong ibigay ang pasalubong ko. Talaga? May pasalubong ka sa akin? Excited niyang tanong. Tumigil sila sa paglalakad. May dinukot ito sa bulsa at inilahad sa kanya. Wow! Ang ganda! Namamangha niyang sabi nang ipakita nito ang gold necklace. Ang cute! Hugis man sana sang pendant. Salamat Casimir ha, nag-abala ka pa. Wala yan. Kumpara sa pagbubuwis naman ng buhay para sa akin noon. Isusuot ko na sa'yo ha. Pumunta ito sa likuran niya at isinuot ang kwintas sa kanya. Nakangiti si Tintin habang ginagawa yun ni Casimir. Pero hindi niya inaasahan nang yakapin siya nito mula sa likuran. Casimir, hayaan mo muna ako magsalita, Tin. Bulong nito. Nanatiling tahimik si Tintin. Nakatayo lang siya habang nakayakap ito mula sa likuran niya. Mataas na ang sikat ng araw, kaya wala masyadong tao sa kinaroroonan nila. I won't say good job for saving me, Justin. But I'm proud of you. Pakiusap lang, wag mo na ulit gagawin ang bagay na yun. Hindi ko kayang panoorin kang nasasaktan habang wala akong magawa. Parang paulit-ulit akong sinasaksak habang nakatingin lang sa'yo. Wag mo na ulit gagawin yun, okay? Baka tuluyan akong mamatay kapag may nangyaring masama sa'yo. Mahal kita at ayaw kong mawala ka sa akin, Tin. Nakangiti si Tintin, ngunit tumutulo ang kanyang luha. Kinikilig siya sa pagtatapat ni Casimir. Gusto na niyang tumili pero hinayaan niya itong magsalita. Worth fighting for ka naman, Casimir. Wala akong pinagsisihan sa pakikipaglaban ko noon. Salamat. Ikaw rin. You are worth fighting for. Kaya kahit gusto ko nang sumuko dahil sa mga tinamo kong gulpi at mga sugat noon, nilabanan ko ang kamatayan. Dahil gusto ko pang makapagtapat sa'yo ng pag-ibig ko. Alam mo, Tin, kapag lumalabas ako sa distrito, isa lang ang ginagawa ko. Bumibili ako ng masasarap at matatamis na prutas mula sa maingay na tindera. Malayo pa lang naririnig ko na siya. Kaya naman marami akong binibili kapag nagtitinda siya. Hindi lang prutas ang binabalik-balikan ko, kundi ang matamis na ngiti ng tinderang yun. Palagi niyang sinasabi na, "Thank you sir, balik ka po ulit." Kaya palagi ako bumabalik sa kanya. Alam ni Tintin na siya ang tinutukoy ni Casimir. Iyon ang sakto niyang sinasabi sa mga customer, pero hindi niya matandaan na bumili sa kanya si Casimir. Sa gwapo nito, hindi niya agad makakalimutan ang itsura nito. Blackman ang tawag mo sa akin, Tin. Napasingap si Tintin nang maalala ang lalaking customer niya na laging nakaitim. Itim na jacket o kaya itim na damit ang palagi nitong suot. May itim din na sombrero at itim na face mask, kaya hindi niya ito namukhaan. Ngunit panatag siyang hindi ito masamang tao dahil halos ubusin na nito ang kanyang paninda. Ikaw yun? Hindi makapaniwalang tanong niya dito. Yes, ako yun. Kaya naman nagulat ako nang bigla kang sumulpot sa District 13. Natakot ako para sa kaligtasan mo kaya hinikayat kitang magsanay. Alam kong tatanggi ka kaya sinundan kita ng araw na yun pag alis mo sa headquarter. Gusto kong siguraduhin na ligtas kang makakauwi kahit na alam kong delikado ang sitwasyon. Nang manatili ka sa amin pagkatapos ng nangyari, mas lalong nahulog ang loob ko sa'yo.
Palagi akong inaasar ni Marius dahil hindi ko magawang sabihin ang nararamdaman ko sa'yo. Akala ko gusto mo si Marius kaya hindi ako nagtapat. Pero si Marius ang nagsabi sa akin na wala kang gusto sa kanya. Hindi ako naniniwala. Pero nang makita ko ang reaksyon mo kanina nang makilala si Jeronia, naniwala na akong wala ka talagang gusto kay Marius. Wala talaga. Dahil ikaw ang gusto ko, Casimir. Ewan ko ba? Magkasing gwapo naman kayo ng kakambal mo at magkasing bait. Pero ikaw ang pinili ng puso kong lihim na mahalin. Mabilis siyang iniharap ni Casimir. Nakangiti si Tintin habang gulat itong nakatingin sa kanya. Sinabi mo bang ako ang mahal mo? Tumango si Tintin. God, I can't believe this. Ikaw rin ang mahal ko. Noon pa sa palengke habang nagtitinda ka ng mga prutas. Hinilamos nito ang kamay sa muka. Tumigil ito at muling tumingin sa kanya. Ilang saglit siya nitong tinitigan bago hilahin at siilin ng halik sa labi. Nagulat si Tintin pero kalaunan, tinugon niya ang halik ni Casimir. Lovebirds, get a room! Narinig nila ang boses ni Marius. Hindi nila ito pinansin. Bahagyang naglayo ang labi nila ni Casimir pero yumaka pa rin ito sa kanya. Puntahan natin ang mga kapatid mo. Magpapaalam ako sa kanila na ligawan ka. Bulong ni Casimir. Nagdiwang naman ang mga lamang loob ni Tintin sa sobrang kilig. Hindi niya akalain na mamahalin din siya ng lalaking minamahal niya. Akala niya ay hindi siya nito magugustuhan dahil napakaseryoso nito palagi noong nasa distrito pa siya. Kailangan mo pa bang manligaw? Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman. Parang ang tagal kasi kung manliligaw ka pa. Tumawa ng malakas si Casimir at hinawakan ng dalawang kamay ni Tintin. Kung ganon, tatanungin na kita, Tin. Will you be my girlfriend? Ngumiti si Tintin ng napakatamis at kinikilig. Oo naman, pero pwede bang kasal na lang ang ialok mo? Masyado tayong tatagal, doon din naman ang tuloy nun. Napahalakak naman si Casimir. Gayon din si Marius at fiancé nito na hindi pa rin umaalis. Sige, mali pala ulit ang tanong ko. Pero wala akong singsing eh. Okay lang ba kung wala? Ihahabol ko na lang mamaya. Okay na okay. Hindi mahalaga ang singsing. Ang mahalaga, mahal mo ako at mahal kita. At handa mo akong pakasalan. Bigla namang lumuhod si Casimir sa buhanginan. Hinubad nito ang silver na singsing na nasa hiniliit nito at itinaas sa harapan ni Tintin. Tintin, kahit luma tong singsing ko, at malamang ay hindi kasya sa'yo. Handa ka bang pakasalan ako at samahan habang buhay? Mahal na mahal kita, at ikaw lang ang babaeng gusto kong iharap sa altar. Will you be my wife, Tin? Oo naman, pakakasalan kita agad-agad, Casimir. Thank you, Tin. I love you. Mahal din kita. O siya, tumayo ka na dyan at mamanhikan ka na sa mga kapatid ko para double wedding tayo ni na Marius. Tumayo naman si Casimir at niyakap siya ng mahigpit at hinagkan muli sa labi. Hindi natapos ang araw na yon na hindi nahihingi ni Casimir ang kamay ni Tintin sa mga kapatid ng nobya. Hindi naman tumutol ang mga ito, maging ang pamilya ni Casimir. Mabilis man ang nangyari, hindi na yun mahalaga sa dalawa. Ang mahalaga ay nagmamahalan sila at ayaw na nilang mag-aksaya pa ng panahon. Wala nang banta sa buhay ni na Casimir, kaya malaya nang nakapagnegosyo ang kambal. Nagtayo ng isang kumpanya si Casimir sa lungsod. Isa na itong business owner ng malaking mall sa bayan, katuwang nito si Marius. At ang kalakal ng mga taga District 13 ay priority nilang bilhin para sa kanilang supermarket sa loob ng mall. Makalipas ang isang taon ay nagpakasal si Tintin at Casimir. Hindi man nangyari ang double wedding ng kambal, masaya pa rin naman ang pag-iisang dibdib nila. Nagpatuloy pa rin si Tintin sa pag-aaral kahit may asawa na siya. Hindi yun hadlang para tuparin niya ang pangarap. Nakapagtapos siya ng kursong secondary education major in English. Nakapasa agad siya sa board exam sa unang take pa lang. Nang matupad na niya ang pangarap ay tinupad naman niya ang pangarap at hiling ni Casimir na magka-baby. Ngayon nga ay kabuwanan na niya at excited na silang mag-asawa na ma-meet ang paparating nilang baby boy. Wala nang mahihiling pa si Tintin. Nagsimula man sa hindi maganda ang kanyang buhay,
nagkaroon pa rin siya ng magandang kinabukasan. Naniniwala siyang habang may buhay, may pag-asa, kaya hindi siya sumuko sa buhay. Kahit aksidente siyang naging fighter sa District 13, hindi niya rin yun sinukuan kahit na nalagay sa peligro ang buhay niya noon. Notorious man ang distritong yon, doon naman niya nakilala ang taong nagbigay sa kanya ng labis na kasiyahan. Sometimes in life, you meet people when you need them, and there is an immediate connection. At yun ang naramdaman niya sa District 13, kung saan dinala siya ng tadhana at ipinakilala ang lalaking makakasama niya habang buhay. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.